Sa pagbabasa ng nobelang Ang Paghuhukom ni Luwalhati Bautista, nagpaisip ako tungkol sa malalim na ugnayan ng tao sa hustisya, pananampalataya at kabutihan. Mga temang malapit sa konsepto ng Kingdom of God. Ang Kingdom of God ay hindi lamang isang lugar sa langit kundi isang pamumuhay dito sa lupa na batay sa pagmamahal, katarungan, kapayapaan at paggagalang sa dignidad ng bawat isa. Sa nobela, ipinakita ang mga hamon sa sistema ng hustisya at ang epekto nito sa mga taong walang kalaban-laban, tulad ng tauhang si Bening, na lumaban para sa katotohanan at karapatan. Makikita natin ang isang larawan na paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Isang paghahangad na may tatama ang mga mali, na para sa akin ay simbolo ng pagkilos patungo sa Kingdom of God. Naisip ko rin ang kultura ng Thailand, lalo na ang pagkakatulad nito sa ating kultura sa Pilipinas. Bagamat magkaibang bansa, makikita ang pagkakapareho sa pagpapahalaga sa pamilya, pananampalataya, at respeto sa kapwa. Ang mga aspektong ito ay nagpapakita na bagamat may magkakaiba tayo sa kultura, mananatili ang pagkakaugnayan natin bilang mga nilalang ng Diyos. Sa kabila ng lahi o relihiyon, lahat tayo ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Isang mundo kung saan mangingibabaw ang pagmamahalin at pagkakaunawaan. Sa kabuuan, ang nobela ni Bautista ay hindi lamang sumasalamin sa ating lipunan, kundi paalala rin na habang may mga pagkakamali sa mundo, ang ating pagkilos para sa tama ay isang hakbang patungo sa tunay na Kingdom of God. At sa pag-aral ko ng kulturang Thai, mas napatunayan ko na ang pagkakaiba ay hindi hadlong, kundi tulay upang mas maunawaan natin ang isa't isa at mas mapalapit sa Diyos at sa isa't isa bilang magkakapatid sa iisang mundo.